So what's up? Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sagutin yung mga tanong ninyo dyan sa comment section. Huwag na natin ito masyadong patagalin, simulan na kaagad natin. Okay? So ang unang katanungan ay galing kay Crisanto Carpio. Ayan, so mga newbie natin, kailangan nating unahin. So ang tanong niya, Idol, napurga ko na ang manok ko, di tumataba at nagtatapon ng pagkain. Yes, may mga manok pong ganito, lalo na kung sila ay nakalagay sa loob ng cages. Okay, makikita mo, pag nilagay mo ng pagkain, ayaw kainin. Tapos anong gagawin? Itatapon lang. Maiinis ka talaga. May stress ka talaga sa mga ganyang klase ng manok. Anong ibig sabihin kapag ganyan? Possible, maraming mga factor na nakakaapekto kung bakit ganyan ang manok mo. Unang-una, baka masyadong marami ang bulati sa katawan. Okay? Pangalawa, baka po may sakit yung manok. Okay, pangatlo, baka kailangan yung i-fasting ito. So, paano natin ito magagawa lahat? Kapag ganyan mga kamanok, binigyan mo ng pagkain, ayaw kainin. Binigyan mo ng pagkain, tinatapon lang. Ibig sabihin, hindi siya ganun kaganang kumain. Kung saan-saan nakapokus yung attention ng manok. Anong dapat gawin? Ganito mga kamanok. Yung manok, purgahin nyo po. Purgahin nyo po. Kung maaari, kung kaya nyo ilagay sa tipi, ilagay nyo sa tipi. Okay? Para malaman nyo kung yung manok na yon may sakit ba o ano. Para makita nyo kung namumutla, kung may sipon o hahalak o kung ano man. Maganda kasi kung nasa tipi sila eh. Nasa ano sila, nasa nature talaga kasi ganun talaga ang manok. Kailangan nasasanay silang lumakad, tumalon, lumukso. Okay? O kaya naman baka may nakikita siyang babae o pullets, kaya ganun siya, hindi makapokus sa pagkain. So, pero kung nandun siya sa tipi, wala siyang nakikitang inahin. Okay? Wala siyang nakikitang kung ano-ano. Kaya no choice siya. Kailangan yung i-fasting, kailangan yung purgahin, kailangan yung munang paliguan. Okay, ngayon kasi pag pinasting po ninyo, magugutom yung manok, tataas yung appetite. Kasi walang laman yung kanyang tiyan eh. Okay, pag walang laman yung kanyang tiyan, maghahanap siya ng pagkain. Ngayon, pag pinurga ninyo, niliguan ninyo, binigyan nyo ng injectable supplements, yung putla niyang mukha, masusuportahan ng injectable supplements, mamumula yon. Tapos ngayon, pag namula, tatakaw yun ng pagkain. Kasi napurga ninyo eh. Tapos na-fasting pa, gagana sa pagkain. Ngayon, huwag nyo munang bibiglain na madami kagad ang ibibigay yung pagkain. Huwag muna. Konti lang. Bigyan mo lang ng kalahating kutsara. Okay? Tingnan mo kung uubusin. Kung hindi inubos, sa susunod na meal, bawasan mo. Gawin mo lang 1/4 na kutsara. Tingnan mo kung uubusin. Pag inubos, good sign. Sa susunod na meal, ganun po ulit, kalahating kutsara. Pag inubos, good sign. Okay, then next meal, adjust ka lang ng adjust. Gawin mo ng kalahating kutsara. Pag nakita mong nauubos, isang kutsara. Pag nakita mong ulit nauubos, isa't kalahating kutsara. Hanggang sa makuha mo na yung minimum limit ng pagkain. Sabihin natin 35 grams. Kung 2 beses ka nagbibigay ng pagkain, hanggang sa makuha mo yung 35 grams, doon ka tumigil. Para yung manok, nasanay na po na pagbigay mo ng pagkain, kainin ka agad. Kasi ganun po dapat eh. Ang manok, once nabigyan mo ng pagkain, ora mismo, kakainin ka agad yan, dire-diretso hanggang sa maubos. Saka siya titigil ng pagkain pag ubos na. Pero kung yung manok, binigyan mo ng pagkain, pag-giri-giri pa na ganyan, o paano-ano pa, kung ano-ano ginagawang, kung ano-ano pang ginagawa, magtatawag pa ng inahin, itatapon pa yung pagkain, ibang usapan yung mga manok possible, hindi po maganda yung pakiramdam ng manok. O ibig sabihin, kailangan nating mag-priming dyan pagka ganyan. Hindi healthy yung manok mo. Okay, dapat kasi ang natural na manok, bigyan mo ng pagkain, ora mismo uubusin yan. Yun po ang healthy manok. Okay, so sana makatulong yung aking sinabi sa iyo. Priming muna tayo, fasting, bigyan ng injectable supplements, paliguan po sila, and adjust lang po sa pagkain. Okay? So baka kasi mamaya nag-overfeeding ka din. Alright? So, Crisanto Carpio, salamat sa pagtatanong. So next, okay? So ito galing kay Manok Diaries. Ayan, boss, ano po ang bahog na pang sisew na kagaya ng Mega Legend from Camarines Norte? Okay? So mga kamanok, kung hinahanap ninyo is yung panghalo sa pagkain ng sisiw na kagaya ng Mega Legend, so para sa akin yun na yung number 1 eh, na panghalo. Medyo mahal lang talaga eh.
medyo mahal lang talaga. Kaya ako hindi na ako naghahalo niyan. Kung tayo ay short budget lang din, backyard, may nabibili naman tayong high-end protein. High-end protein foods na talagang nakalagay na sa pack na ganyan. Okay, yung mga baby stag developer, yung mga baby chick booster, matataas na rin naman yan sa protein eh. Kaya hindi nyo na kailangan pang maghalo ng kung ano-ano. Pero kung may budget talaga kayo, yun, pwede kayong maghalo ng ng Mega Legend. Pero ako magsasabi sa inyo, medyo may kamahalan po ito. Kung protina din lang at protina, saka na kayo magdagdag ng protina once na lumalaki-laki na yung manok. Okay? Kung talagang yung build ng katawan is nandun talaga yung build yan paglaki. Okay? So kaya nga kayo ay nagpupurga, 'di ba? Kaya nga kayo ay nagpa-priming para makuha niyo yung ganda ng pangangatawan. So sa purga, regular na purga priming, makukuha niyo rin 'yan kahit hindi na kayo magbigay ng sobrang taas na protina. Baka mamaya hindi niyo rin po maalagaan habang lumalaki, babagsak din po yung katawan. Pero kung bata pa lamang, sanay sila sa ganong klase ng protina, okay, madali sila makakapag-adjust. Tsaka yung pong nabibili natin sa merkado na protina, hindi ko lang masabi kung 22 ba or 23 crude protein, 22% crude protein na kailangan ng CCO. Pero may nabibili naman pong ready mix na po o yung baby chick booster na mataas na po sa protina na talagang ganun lang ang required, okay, ng isang sisiw. Doon na lang po muna kayo. Basta regular po kayo nakakapagpurga, wala po kayong magiging problema dyan. Lalaki din po na magaganda ang katawan, lalaki din po na maayos sila. Okay? So, Manok Diaries, sana po ay makatulong advice ko. So next, galing kay Alvin Junior Alonso. Ay, mega shoutout sa iyo. Good evening, Idol. Calvex at B12, pwede bang isabay? At saka ano po ang kailangang pang idagdag na vitamina? Okay? So Calvex at B12. So ang Calvex po is a bone supplement. So makakapagpaganda po ito ng framework ng katawan ng isang manok. Calvex. So maraming form of calcium. Iba-iba lang ang pangalan. So calcium and B12. Yung B12 naman, siya naman ay nagbibigay ng magandang flow ng red blood cells sa katawan para hindi mamutla. So, pwede ba itong pagsabayin? Tatandaan yung mga kamanok, ang mga suplemento, hindi po dapat yung pinagsasabay. Ang katawan po ng manok ay napakaliit. At ang isang suplemento ay ginawa lang sa buong araw na dapat ito lang ang ibinibigay ninyo sa kanila. Okay? Di bali sana kung drops or oral supplements, pwede po yun. Pero kung parehas po silang tablets, oral supplements, huwag niyo pong pagsasabayin. Kasi po baka po mahilo yung manok. Mahilo o hindi maging komportable sila kapag pinagsabay-sabay ninyo. Pwede magkasunod na araw. At po pwede rin, mas advice, kung every other day. Okay, mas maganda po yon. Okay? Okay lang sana kung iisang suplemento. Kung halimbawa, yung mga suplemento po kasi mga kamanok na po pwedeng ibigay sa umaga, pwede rin ibigay sa hapon. Pwede po yun. Pero yung pagsasabayin niyo po sila, hindi ko po yun advisable o hindi ko po yun ini-advise sa inyo. Okay? So, lalo na kung magkaiba. Calcium and B12, magkaiba po sila. Ang mas maganda dyan mga kamanok, every other day. Okay? Mas maganda na po yun. Pwedeng Lunes yung isa, Miyerkules yung isa, bigyan nyo po ng pahinga yung ating mga alaga. Actually, yung mga suplemento naman na ibinibigay ninyo sa kanila, nandun na rin naman sa pagkain yan eh. Ang pagkain po kasi is a balanced diet na binubuo ng napakaraming vitamina, calcium, B12, at kung ano-ano pa. Protina, amino acid, at kung ano-ano pa. So, kaya mga kamanok, yung sinasabi mong Calvex at saka yung B12, hindi po maaaring pagsabayin kasi possible yung vital organs po ang suffer sa ating mga alaga. At pag yung vital organs po nagka-problema, possible isang araw, baka kahit anong bigay mo ng pagkain, ayaw nang tumaba. Dahil nagkaroon na po ng problema sa kanilang vital organs, especially sa liver at saka sa kidney ng manok. Alright? So, last question muna tayo mga kamanok. Ito galing kay Lewis Masilang. Ayan, boss, yun bang tubig o sabaw ng Jackie Oats, okay lang bang ihalo din sa patoka? Yes po mga kamanok, pwede po ito kasi nasa kanila po o nasa sabaw po na ito ang sustansya ng fermented Jackie Oats.
punong-puno po yun ng mataas na amino acid. Kung mapapansin niyo mga kamanok, yung sabaw sinisip-sip ng oats kasi yun po yung nutrient mismo, yung sabaw. Kaya mapapansin nyo, once na lumilipas ang araw, ang linggo, ang buwan, ng fermented Jackie Oats na ginawa ninyo, nauubos po yung tubig. At nandun po yun sa loob ng oats, nasa loob ng butil ng Jackie Oats. At pag kinain po yun ng manok, taglay po nun yung sabaw ng oats. At makikita nyo, napakataas ng vitamina ng amino acid na nagpapaganda ng katawan ng ating mga alaga. Kaya kung itatanong mo, yung sabaw po pwede bang ihalo? Pwede po. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan na ating sinagot at sana kahit pa paano makatulong ito at may apply ninyo sa inyong mga buhay pagmamanok. So, for more videos and love advice, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din po ng inyong katanungan. So, once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.